So recap lang po sa last week's preaching. Saglit na saglit lang po ito. The judgment of the Lord falls upon, sige nga, i-check natin kapag naalala nyo pa sa mga nag-attend, and we welcome you po sa mga bago pong muka. Welcome to Humphrey Center. Ano ho? Now, the judgment of the Lord falls upon the individual. If one sin, ang judgment ng Panginoon, it falls upon a person. But usually, when it falls upon a person, kadamay yan lagi yung family. Okay? Hindi man sila tatamaan, gayon pa man ay sila pa rin ay magkakaroon ng hinagpis sa kanilang mga puso. Katulad ng pagkakasalan ni Miriam, nadamay si Aaron. Okay? Kasi though silang dalawa nagkasala, isa yung tumanggap ng judgment. Now, the judgment of the Lord falls upon those who disobey the word of the Lord. Pastor, applicable pa rin po yan hanggang ngayon? May grace na tayo? Yes, it is. Pero mas mahaba yung palugit ng Panginoon. He actually convicts us, tells us what to do according to His word. And sometimes, mas mainam na minsan tumatanggap din tayo ng rebuke from other people. Hindi naman sa mas maganda talaga kapag meron tayong close proximity ng mga mananampalataya na nakapalibot sa atin para nakikita po natin kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Now, when the judgment falls upon a person, of course, it's not to destroy the person. It is to bring them closer to the Lord. Sabihin natin, closer to God. It is not for us to be destroyed. Amen? Yun yung grace ni Jesus. Yun yung grace na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Now, but if you continue to do that sin and also declares to other people to do the same, iba na ang kaso nun. Halimbawa, pag ako ang inyong pastor, ngayon kapag hindi ko ituturo sa inyo ang tama at sinasabi ko sa inyo i-practice nyo ang mali, ang buong community natin magsasuffer ng judgment ni Lord. Kaya patuloy ko po sasabihin sa inyo, hindi tayo basta-basta nag-a-attend sa mga, lalo lang sa mga churches, lalo-lalo kapag hindi po nila pinapractice ang word. Halimbawa, pag sinabi po sa Biblia na dapat ang mag-asawa ay ikasal. Okay? Kapag kasal sila, pwede sila magsama sa isang bubungan. Pastor, pag nagkasama sila sa isang bubungan, anong tawag doon? Live-in. Hindi po kasama yon. Kasi hindi naman kayo magtitinginan doon na magja-jack employ lang kayo. No. Ibig sabihin, mahal nyo ang bawat isa, may mangyayari sa inyo. Okay? So, ito yan. Ngayon, if me as a pastor will not correct you over that kind of sinful nature of a human being, sasabihin ng iba sa naman na nagtuturo, Pastor, hindi naman tayo Holy Spirit para sabihin yon. No! Hindi ka nagbabasa ng Bible kapag hindi mo sasabihin ang mga taong nasa ilalim mo. Okay? Kaya ito po, kapag ang isang pastor, hindi niya tinuturo ang tama sa mga congregation niya, look at me. The judgment of the Lord will fall upon the church. And if you declare na you are a part of the church, kahit na wala kang kinalaman sa ginagawa ng pastor mo, dahil nakaupo ka lang at dineclare mo, may ID ka pa, na member ka lang church, the judgment will fall upon you. Kaya hindi po basta-basta yun eh. Ngayon, hindi lang, yun part na yun, community. First is family, second, community. Third is country level na. Kapag sa Pilipinas, pinasa ang abortion, ang buong Pilipinas magsasuffer sa wrath ni Lord. Pansinin niyo pong mabuti. Sa mga countries na allowed ang abortion, tingnan niyo ang nangyayari sa kanila. Pastor, ano nga sila eh? Hindi naman sila third world. Mataas nga sila eh. Katulad ng Singapore. Katulad ng Amerika. Pwede yung abortion. Pero in some states, hindi. No? Pero oras na naging rule o batas
ang abomination, sabi ng Panginoon, the judgment will fall upon the country. And ikaw, na wala ka namang kinalaman, andun ka lang naman sa country na yun, it will also fall upon you. That's why we need to pray for the Philippines. Mainam na nasa third world tayo, at least ngayon, kapag sinabi ng gobyerno na ipapasa yung abortion, madami nagre-react, anong abortion? Di pwede yan. Because Filipinos still have this heart for these kids. And just so you know, ang mga countries na nagpa-practice ng abortion, meron silang sinasambang Diyos-Diyosan. Ang context lang nito ay parang sinasabi lang nila na para, halimbawa, ang una nilang reason, paano pag na-rape, o kaya may incest sa loob ng bahay, ayaw nung bata magkaroon ng anak, but that is just a hidden veil. Para yung bata actually is sinasacrifice sa Diyos-Diyosan nila. Pastor, meron bang nangyayari? Meron bang nagiging kapangyarihan ang demonyo sa lupa kapag merong nasasacrifice na innocent? Yes, there is. And there is a curse upon the land. Pastor, bakit yung Singapore? Hindi naman ganun hindi naman maayos naman sila. Naman sila, madami namang Kristiyano. But you see, madami ring, ang tawag mo dito, madami din sa loob ng Singapore na yung nadidepress. Okay? Ang napansin ko sa mga, kasi madami rin akong kaibigan mga Singaporean. Ano sila? Entitled. Okay? Bumagal lang yung internet, reklamo. Ang dami reklamo sa buhay itong mga to. Sabi, pag meron lang kaming facility din yung masaya na kami sa Pilipinas, sabi ko. Alam mo, masyado silang reklamador, at the same time, madali silang ma-depress sa mga little things. You see, that is still a part of the judgment of the Lord. Bakit tayo mga Pilipino ang titigas ng mga mukha natin? Ibig ko sabihin yung, ang dami na nga natin problema, pero okay lang tayo. Madami tayong utang, pero tayo pa yung malakas na loob na mang-away doon sa pinagkautangan natin. Ang kapal ng mukha, di ba? Pero wag niyo pong gagawin yon. Ano ho? Kasi ang sinasabi ko lang po dito is, when the judgment of the Lord falls upon the country and you are inside that country, it will also fall upon you. But you see, different na kapag if the Lord is with you. Because different na kapag ang Panginoon ang yumayakap sa iyo. It is a different story when you stay in the presence of God. Every Christian has this cup. And the one that fills us is the Holy Spirit. And in order for us to be filled by the Spirit, as we come into the presence of the Lord, sabihin mo sa katabi mo, daily. Okay, daily Hindi siya every Sunday. Nako, madali kang mahulog kapag every Sunday lang. It is supposed to be daily because the power of the Lord gives us the grace to overcome many trials and tribulations in life. Now, last week, pinag-usapan naman natin yung regarding sa 1 Corinthians chapter 5 and how we deal with the sinners inside the church. Naging blunt lang po ako, pero huwag kayong ma-offend kasi may nagsabi sa akin, Pastor, hindi mo nag-attend si ganito kasi naiya sila sa iyo. Kasi baka daw sabihan mo sila kasi ganito. No, listen to me. Do not get me wrong. Do not twist the word of the Lord na tinuturo ko po sa inyo. Ngayon, ang sinasabi ko po sa inyo ay teach you the word and it's up to you to move. It is up to you to decide. Sige, balikan natin. 1 Corinthians chapter 5. Ikukwento ko na lang, pero doon tayo sa 1 Corinthians chapter 5, doon sa buong verse na yon, onwards, no? Regarding doon sa mananampalataya, alam naman natin yung mga Korinto, sinasabi pa nila the food is for the stomach, parang ganon. And the body is for sexual immorality. Yun yung sinasabi nila.
So bakit meron pa tayong katawan na ito kung di naman natin gagamitin? Yun ang dahilan ng mga taga-Korinto. Okay, mga ano yan? Sexually immoral people. But you see, sabi ni Pablo sa kanya, kapag isa sa inyo nagpa-practice ng ganito nabalitaan ko, sabi niya, na isa sa inyo nagpa-practice ng ganito, na yung asawa ng tatay niya, nakikiapid din siya. Okay lang sana kung siya ay pagkatapos ng kanyang kasalanan, siya ay lumuhod at humingi ng tawad sa Diyos. Ngunit hindi, sabi ni Pablo, pinagyabang niya pa sa loob pa ng simbahan. Okay? May mga ganong kakapal. Okay? Na madami na rin kaming na-experience o hindi naman dito sa church pero mga kakilala na even though they are teaching the word, they are still practicing this abomination in the sight of God. Now, if I, as your pastor, practices abomination behind closed doors, everything that I will teach you, alam niyo yung espiritong nakukuha ko dun sa kalaswaang ginagawa ko sa hidden something, mapapasa ito sa tao. Alam niyo ba yon? Kaya hindi dapat tayo nakikinig basta-basta kung kani-kanino lang. Aalamin talaga natin kung sino ang mga mananampalataya na ito. May background check palagi. Ganun ba lagi, Pastor? Yes, you must. Sabi nga ng Panginoon sa atin, test every spirit. Are you a spirit? We are spirit. We are made in the image of God. It is not just test every spirit na halimbawa may naramdaman kang nagpaparamdam sa loob ng kwarto nyo. Okay. Sasabihin, ako yung nanay mo. Huwag kang makikinig doon. Okay? Dahil, ulitin ko kapag namatay tayo, diretso tayo kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Pero Pastor, paano yung mga medium? Tinatawag nila yung mga namatay na, yung mga psychic ng mga namatay na. Tapos alam nila yung mga secret na yung nanay ko lang ang nakakaalam, patay na yung nanay ko. Makinig kayo mabuti. Ang bawat isa sa atin merong naka-assign na demonyo para isulat yung kahinaan natin, i-jot down kung ano yung mga weaknesses natin, saan tayo malakas. Hindi nila tayo titirahin sa ating kalakasan. Titirahin nila tayo sa ating kahinaan. Pastor, merong nag-o-observe sa ating demonyo? Yes. The demon world is more organized than human world. At mas organized sila, mas disciplined sila. Pero tayo chill lang. It's not supposed to be. Pero Pastor, akala ko, the Lord is with us. He will never leave us. He will not forsake us. He will cover us with His wings. Yes, He will. But you see, if you went out of the presence of the Lord, hahayaan ka ni Lord. Kasi sabi niya sa Isaiah 41 verse 10, I will uphold you with my victorious right hand. No one can snatch you away from me, says the Lord, unless you jump out yourself. How do we jump out? If we continue to practice our own sin. Like ko pong inuulit sa inyo, ang sin hindi lang po sexual, hindi lang po sa sexual immorality, hindi lang sa gamble, hindi lang yung mga obvious, drugs, pagnanakaw, yan yung mga obvious Meron yung mga closed doors na sinabi sa'yo ng doktor na bawal mong kainin pero patago mong kinakain. Sinabi sa'yo ng doktor mo na mag-diet ka pero sige, tira ka pa rin ng tira. Tapos nakatago ka pa. Okay, ang pagkain kinakain ng patago, makinig kayo mabuti. Ang pagkain kinakain ng patago, ibig sabihin bawal sa'yo. Tapos wala sila talagang, alam naman natin yung mga yan, mga style yan Okay, mag-ingat po tayo. Pastor, kasalanan din ba yun? Yes, that's gluttony. Kaya nga sabi ni Lord sa atin, fast and pray that you will not fall into the hands of the enemy. Fast and pray. Amen. Mapapa-fasting yata tayo niyan. Kasi ganito let me explain to you. When the Spirit of the Lord is upon us, He covers us. At alam din ng demonyo kapag nag-fasting ka. They are afraid of you.
I experienced it many times. Earlier in my ministry, ang lagi ko pong, ewan ko, sabihin nyo ng weird ako, pero I enjoy casting out demons upon those who are demon possessed. I really enjoy it. For some reason, I feel fulfilled. Yung iba sa atin natatakot, pero huwag kayo matakot because greater is He who is in us than he that is in the world. That whenever we pray for this demon possessed, kapag normal lang, halimbawa, buong linggo hindi ka nag-fasting, wala kang hindi ka nagbasa ng Bible, alam lang demonyo yan. Meron nung one time may pinagpe-pray kami ditong na-possess. Tapos yung gitarista ko, hindi yung gitarista ngayon, mga new batch na to yung mga luma pa, gitarista. Sabi nung na-possess, alam kong ginagawa mo, alam kong ginawa mo kagabi. Sabi ng demonyo, yes, this is true. Tumingin ako sa gitarista. Wala namang pastor, sabi niya. Huwag kang magsinungaling. Tapos sinabi nung na-possess ko ano yung ginagawa nun. Namula yung gitarista namin. Okay? Ibig sabihin, totoo. They are watching us. But when we are filled with the Spirit of the Lord, the demons are afraid of us. And I will tell you, they will flee from you. They are afraid of you. Not because of you, but because of the Spirit of the Lord in you. Many times. Kaya kapag nag-fasting ako, halimbawa, I fasted and nakwento ko na ito po sa iba pero sa mga hindi pa nakarinig. One time, Pastor Bong calls me. Sabi niya, Mac, pwede ka pupunta sa church? Sabi niya, sige Pastor, punta ako sa church. Bakit? Ano pong problema? Sabi, meron kasi na-possess Ito, forte mo to, sabi niya. Punta ka sa church, sabi niya, tulungan mo kami. Ilang oras na kami dito na pinagpe-pray, talagang ayaw umalis nitong demonyong to. O sakto Pastor, nag-fasting ako, sabi niya. After that call, the moment I put down the phone, mga ilang minuto lang, bakwak na, sabi. Bakit Pastor? Tapos na, sabi. Anong nangyari? Sabi ko, ewan ko pagkatapos kitang tinawagan, umalis na yung demonyo. Because they know when a spirit-filled man comes, the devil knows. Amen. Kaya ito po ang kailangan natin gawin. We stay inside the presence of God daily. Psalms 27. Basahin natin. Psalms 27. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the defense of my life. Whom shall I dread? Of whom shall I be afraid? When evildoers came upon me and devoured my flesh, my adversaries and my enemies, they stumbled and fell. Though a host encamp against me, my heart will not fear. Though war arise against me, in spite of this, I shall be confident. What's the confidence? Saan nakukuha ni David yung confidence yun? Verse 4, one thing I have asked from the Lord that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and meditate in his temple. For in the day of trouble, he will conceal me in his tabernacle. In the secret place of his tent, he will hide me. And now my head will be lifted up above my enemies around me. And I will offer his tent sacrifices with shouts of joy, and I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. David knew what he needs in order for him to win. David knew. Kailan nagkasala si David? 2 beses lang. Kay
Sa paninilip. Okay? Sinilipan niya si Bathsheba. Pangalawa, yung pinabilang niya sa kanyang commander, bilangin mo ngayong army natin, sabi ng commander niya, My Lord, sabi niya, the Lord God of Israel will judge you. Do not have confidence. Version ko lang to. Do not have confidence over your army, but have confidence upon the Lord. And you know what? Counting the soldiers during those time takes months. And during those months, hindi pinakancel ni David. Bilangin nyo lahat. This is what happens when we find our confidence in our own power. Sa ating kakayanan. Kaya mas mainam, wala ka tayong kakayanan sa mga bagay-bagay. Kaya mo dinadaanan ang kasalukuyan mong dinadaanan kasi wala kang kakayanan para ma-overcome. Sino may problema dyan? Bakit hindi nyo pa na-overcome? Kasi wala tayong kakayanan para ma-overcome yun. We need Jesus. Siya lang yung salvation natin. And God is actually just teaching us right at this very moment kung paano mag-trust o magtiwala sa Panginoon. Magtiwala sa kasalukuyan. And David knew that the power he needs comes from the Lord. As one thing he asked, sabi niya, one thing I ask from the Lord that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord forever. For in the presence of God there's fullness of joy. At his right hand there are pleasures forevermore. We always keep on hearing this word. But this is the thing, people of God. David looks for the presence of God always. Ang iniisip lang natin kasi yung alam na natin yung kahihinat na ng buhay ni David. Kaya parang okay lang tayo. Pero pag tayo ang napunta doon sa mismong problema niya, hindi natin kakayanin. Katulad ng problemang dinadaanan natin ngayon. Kaya nyo ba mag-isa? Lahat ng may kaya, sabihin nyo, Amen. Hindi natin kaya. Kahit ako, hindi ko kaya. Kaya sasabihin natin, Lord, we need you. Come on, wholeheartedly say, Jesus, we need your help. Lord, we need your help. Hindi po namin kaya po tayo lumalapit sa Panginoon. Pero alam niyo po, alam na ng Panginoon yung kahihinatnan ng ating buhay. Alam niya na rin yung solusyon. Alam niya na rin yung mangyayari. Pero ang gusto niya lang, bigyan mo siya ng lugar na kung saan pwede mong i-practice yung pananampalataya mo. So kapag tayo dumadaan sa apoy, huwag niyong iiwasan yung apoy. Daan lang kayo. Pastor, may init. Kaya nga apoy eh. Mainit talaga. Dadaan tayo sa pagsubok. Pastor, kailan mo matatapos itong pagsubok na to? Kapag dating natin sa New Jerusalem. So habang nabubuhay, tumihinga tayo dito sa mundo, dadaan tayo sa pagsubok. Hindi mo maiiwasan yan. Hindi natin maiiwasan yan. It's a part of life that we need to embrace right now. It's a part of life that we need to go through in order for us to grow in Christ. How will you know that the Lord provides if you have not experienced lack? How will you know that God heals if you are not sick at hindi mo naramdaman yung kanyang pagpapagaling? So stay in God's presence is very important to each one of us. We must come into the presence of the Lord always, daily. Di natin ito kakalimutan. So how do we come into the presence of the Lord, Pastor? Hindi ito yung prayer na ipagpe-pray mo lahat. Yung prayer na waiting upon the Lord. Kasi kung babasahin niyo itong buong chapter, sa last verse sabi niya, verse 13 and verse 14, sabi niya, I would have despaired unless I believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. Sabi natin, wait for the Lord.
Literally, wait. Lagi ko pong tinuturo sa inyo, bawat isa sa atin, na when we pray, do not just pray for your needs. Mas mainam, lalapit tayo sa Panginoon, Lord, I just want to see you. Basa kayo ng word, listen to gospel song, okay? Makinig tayo ng worship song, and worship at the same time. Yun lang. Just wait upon the Lord. Sabi mo lang sa puso mo, Lord, I will wait upon you today. Kapag hindi siya dumating, 1 oras ka na naghihintay, wala pa rin si Lord, then wrap it up. Finish. Next day, gawin mong 2 hours. Lord, 2 hours. Sige, maghihintay ako sa inyo. After 2 hours, wala pa rin. Next day, sige Lord, gusto mo 3 hours? Sige, 3 hours. Magsasayang ako ng oras for you, Lord. Pastor, hindi ba tayo nagsasayang ng oras? For the Lord naman. Sabi ni Lord, wait upon the Lord. And you know what? I could go on and on and on. For short, when I experienced this, I waited 8 hours. 8 hours. Habang naghihintay ako ng 8 hours, pagkatating ng 8 hours, biglang may naamoy ako ng parang, ang bango. Sabi ko, ano to? Sabi ko, and then I just knelt down and started experiencing the presence of the Lord extraordinarily. He started speaking to me, revealing to me things. Sabi ko, Panginoon, Lord, alam niyo yun, to the point na ito, I waited upon the Lord, and when I'm inside the presence of God, I was thinking of asking what I need to the Lord, but eventually I forgot what I need. Sabi ko, Lord, just embrace me, Lord. Yun lang yung kailangan ko ngayon. Just embrace me, oh God. Yun lang hinihingi ko sa Panginoon. And then when I experience those embrace of God, alam niyo yun, I find peace. Na to the point na hindi ko alam kung na-experience na ito, na you are inside the presence of the Lord so much so, na to the point na pagkalabas mo ng presence ni Lord, tapos nasa real world na naman. Anong ginagawa ko dito, Lord? Ayoko dito. Parang ganun yung pakiramdam ko. Pero see, hindi naman tayo pwede umuwi ng maaga. Kasi meron pa tayong gagawin dito sa mundo. Kaya ito po, kapag ang pananaw natin is, Pastor, palagi na lang bang kay Lord? Daily na lang, wala na tayong ibang gagawin. Jesus na lang tayo. Eh, anong gusto mong gawin sa buhay mo? Okay? Tapos gusto mo pumunta sa langit. That cannot be, because if we have that kind of heart, ibig sabihin, yung consciousness natin is nakadikit pa rin dito sa fleshly body natin. Anong ibig po sabihin basta yung consciousness natin? Ibig sabihin, pag conscious ka na masyado sa presensya ng Panginoon, ayaw mong iwanan yung presence ni Lord. Because it empowers you. I'm telling you, it will really empower you in many ways. In the way you think, in the way you deal with things, in how God prospers you, lalo kapag magbe-business ka o businessman ka, God will teach you. May hindi ka alam. Sabi ng Panginoon sa John chapter 14 and 15, that God will send us the helper, which is the Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit that will teach us all things. Yes, everything. O, maiba tayo Bigla ko lang naalala. Kaya mga kababaihan, pag sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, sabi niya kay Adan, I will send you a helper. Sino yung helper niya? Woman. Si Eve. Huwag niyong i-degrade yung word na helper. Kasi in John chapter 15, the Lord called the Holy Spirit helper. Okay? Kaya wag nating walang hierarchy doon. We are equal in the sight of God. Amen. Now, the Lord wants us to stay in His presence always. The Lord wants us to be moved in His glory.
Because He can never teach us something, He can never reveal us something outside of His presence. Hindi niya pwedeng ipakita sa inyo. Meron po tayong pinapanalangin. Sinong may prayer dyan? Magtaas ng kamay. Meron kayong prayer. Tagal-tagal na, Lord. Bakit wala pa rin hanggang ngayon, Lord? Meron kaming isang teacher. Si Jeneline. Yung nanay niya, medyo may maganda. May tama. Okay? Sabi ko sa kanya na, Jen, you really have to pray really hard if you want that miracle. Kasi I saw a vision na yung nanay niya na ang nag-aalaga sa kanya. Bakit, Pastor? Kayo yung nanay niya ba? Alagain yung nanay niya. Handful. Ika nga. Mahirap. Alam niyo po, ever since, kasi itong nanay niya, nakatira ito sa amin, ever since the very beginning. Simulang namulat ako sa mundo. Okay? Siya kayo naglaglag sa akin sa duyan, kaya nasira yung ngipin ko. Hindi, totoo. Totoo. Dahil si Miss Loy, inaaway niya. Okay? Ayan. Ako yung collateral. From the very beginning. But you see, nagkaanak siya. Ito yung anak niya, normal. Nagtiteacher ngayon sa atin sa school. Sabi ko sa kanya, Jen, you really have to pray. If you have to fast and pray, you should do it. Kasi if this problem does not cause you to fast and pray, what will? Are you getting me? If your problem does not cause you to fast and pray, it means you want more problems. Tama? Pastor, meron akong condition. Meron akong health condition. We have all kinds of reasons. Alam nyo, meron din akong health condition. Yun lagi kong sinasabi noon nung teenager pa ako. Simulang bago ako maging Kristiyano. Naging Kristiyano ako 16. Totoong Kristiyano. Though galing ako sa Christian family, 16 years old, doon talaga ako nagbigay ng puso sa Panginoon. Wholeheartedly. Condition ko is, pag nag-fasting ako, nagkakaroon ako ng blisters sa skin. Kakaroon ako ng kati-kati and everything. So Lord, sabi ko, paano magfa-fast pag ganito? Sabi ko, you need to heal me. Kahit, alam niyo po, kahit na ganun yung itsura ko, kaya kapag magfa-fasting ako, ihahanda ako na yung damit ko, susuot na ako ng mahaba. Pa-fasting talaga ako para hindi lang makita. Kasi alam kong mangyayari na yun, but I did it anyway because I know inside the presence of God, I will find what I am looking for. For the last couple of years when I was young, ganun palagi. Hanggang sa nasanay na ako. I don't mind na nagkakasakit ako tuwing nagpa-fasting ako. Ngayon, nawala na. Condition ba? Pastor, pag namatay kami, ikaw may kasalanan ha? Kasi sinabi mo mag-fasting kami dahil may condition kami sa ano. Try the Lord. Try the Lord. Mas pipiliin ba nating i-cater yung sakit natin? Magkaroon tayo ng kapighatian sa araw-araw. Kasi alam niyo po, pag nandun ka na sa presensya ng Panginoon, you will not mind all of this sickness. Because this body is just temporary. And we all know that someday, God is going to give us a new body. Flawless. Babalik tayo lahat ng 30 years old. Okay? Yes. Kikinis tayo ulit. Magwapo tayo ulit. Pero pagdating yan ni Lord. Pero pansinin niyo mabuti. Lahat ng mga mananampalataya na nag-stay sa presence ng Panginoon, bumabata sila. Meron akong kakilalang pastor sa Singapore. He is in his, basta ano na siya, mga 90s. Pero mukha lang siyang mga 50s. Oh.
So sabi nga ni Pastor Steven, you're unfair, sabi niya. I also fast and pray. Why I don't have that face? Kasi talagang mukha siyang bata. Pero matindi kasi mag-fasting itong mga to. Itong mga nagpa-fasting ng 40 days and 40 nights. Okay. Ayan. Wala pa ako doon sa level na yun. No? Wala pa ako doon sa level na yun. But we're going there. Now, why am I telling you all this? Because the Lord wants you to prosper. The Lord wants you to be blessed. But He cannot bless those who does not belong to Him. Yes, God loves everyone. That's why He sent His Son Jesus. But in order for us to be saved, we need to repent, ask forgiveness, change our ways, and accept Jesus Christ, receive Him as our Lord and Savior. At sabi ng Panginoon, ang sino man nagsasabi sa akin, mahal nila ako, they should abide in me. And when we abide in the Lord, we get closer to Him. When we get closer to the Lord, ang ibig sabihin nito, know His Word, practice His Word, spend time with Him. Alam naman natin to. Pero pastor kasi busy . Madaming ginagawa sa work, madaming kailangan gawin. Dahilan ng mga estudyante, madaming assignment, madaming projects. You don't know what busy is kapag tumanda na kayo. Okay, sasabihin naman ng iba sa atin, ganun din, madaming trabaho, etc. Pero see, ano kasi yung kwento ni pastor? Yung sa itik, alam niyo yung sa itik. Nag-pray sila na, Lord, bigyan niyo kami itik pang business. Binigyan sila ni Lord. Hanggang sa inalagaan niya yung itik. Yung tatay, tapos sabi niya sa mga anak niya, magsimba kayo, huwag niyo kalimutan si Lord. Simba naman sila, ikaw tay, walang mag-aalaga sa mga itik. Mga ilang Sundays, ganun, until dumating si Jesus. Kinuha yung mga anak at pamilya niya, yung nanay. Lord, bakit ako naiwan? Sabi ni Lord, walang mag-aalaga sa itik. Gayon din sa inyong trabaho. Pag puro trabaho ang ating, Pastor, kailangan natin kumain. Yes, I believe. We know. But make ways. Gawan natin ng paraan. Sinabi nga ng iba sa atin, may kumausap sa akin, hindi ko na disclose. Pastor, paano niyan kapag yung ganito hindi sila makasal kasi kulang sila sa papers, etc. Ano yung kailangan gawin? Paraanan, sabi ko. Kasi we need to get married. You need to get married. Paraanan. Kaya nga meron na tayo. Ano ba yung ginawa ni Bongbong Marcos ngayon? Yung e-gov app. Pwede na kayong kumuha ng birth certificate doon. Yung SS nyo nandoon na rin. Wala na tayong dahilan. Kailangan lang natin gumalaw. At least we will know that we're following the Lord. So at the moment, Pastor, hindi mo kami papagalitan, hindi mo kami paalisin. Hindi kayo paalisin kasi sumusunod naman kayo. Amen. Ang sinasabi ko lang dito, hindi sa church na ito, pero sa ibang church. Yung iba kasi, tinuturo pa nila sa mga nasa ilalim nila. Okay? May mga church na ganito, yes. Na sa music team nila, merong nakikisama sa bakla. Nakikisama sa tomboy. Hindi ko patatayuin yung mga ganon. Ang mahirap dito, nakikita ng ibang tao, nakikita ng iba na okay lang pala yun, gayahin ko na rin. No. Now, if you are practicing as such, you are not abiding with the Lord. And if you do not abide with the Lord, hindi kanya pwedeng i-bless because you belong to the world. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, hindi ka pwede magsangguan o mamangka sa dalawang ilog. Kasi yung isa, kamumuhian mo. Kaya right now, let's love the Lord. If you're following the Lord, tuloy-tuloyin mo na. Huwag na tayong
wag na tayong maging emotional, no, about things. Hindi naman kasi sinagot ni Lord yung panalangin ko, hindi na ako magsisimba. I'm sorry to tell you this, no. Shut up and grow up. Okay? Because first of all, God will not care about your emotional feeling regarding what you feel about Him. Ito, free choice ito. Pastor, kasi meron naman talagang mga mahihinang loob. Ito kasi yung pinapadala ngayon ng social media. Doong medyo, yung in the 90s, wala namang mental health eh. Ngayon lang nagkaroon ng mental health eh. No? Hindi yan. Ginagawa lang tayong weak ng social media. Kaya we think that we need things but we don't actually need them. We think that we need to, ano tawag ko dito, magpa-check up sa ating social, sa ating mental health. You are fine. When the Spirit of the Lord is upon you, lalo kapag Kristiyano ka, siguro, pwede natin pagbigyan yung mga hindi mananampalataya eh. Kasi they are under the influence of this world. Pero you, tumanggap ka na bilang Kristiyano ka na, tumanggap ka na kay Jesus, you already repented, and you will say, meron ka mo. No, come on. It's time for us to grow. It's time for us to give our lives to the Lord. Kaya nga, it's no longer you that lives, but Christ lives in you. It is no longer how you feel, but how God feels about you. Pastor, ganun na lang balagi. It's all about the Lord. How about my feelings? Listen to me carefully. The Lord knows you more than you know yourself. God knows what you want, what you need. And God will give it to you when you're ready. Ang biyaya po ng Panginoon, ang blessing ng Panginoon, hindi niya ito ibibigay, ulit-ulitin ko sa inyo, hindi niya ito ibibigay sa taong hindi niya pinagkakatiwalaan. Tanungin mo yung katabi mo, may tiwala ba sa iyo si Lord? May tiwala ba sa iyo si Lord? Ganun ba yung pastor? Bias ba si Lord? Hindi sa bias. Because every gift from the Lord is holy. Your healing is holy. Your talents are holy. Your skills are holy. Your wealth are holy. Iniisip lang natin kasi kapag bless tayo ni Lord, Lord, yes, bless. Bless tayo ni Lord. Sige, gagawin ko lahat. Gagastusin ko lahat. Di na tayo magtatrabaho. Gagastusin ko lahat. No, it doesn't work that way. Kasi you have to be first responsible over what God has given you. How do we become responsible? If God has given us something, ano yung usual Christian mindset? If God gave you something, anong gagawin? Double it. Sabihin mo sa katabi mo, ulitin natin, double it. Okay, hindi yung kapag nakatanggap tayo ng sweldo, spend it. Order tayo, Lazada, TikTok, Shopee. Yung ba sa atin, nagtitingin na. Ito. Madaming order. Sa kanya lahat. Mga parcel. Hindi pa mag-iiwan ng pambayad. Puro COD. Hi. But the Lord told us to double. Double your talent. Pag ikaw ay gumaling, double your health. Make sure you are healthy. Amen? When God has blessed you, you double it. Ito yung mindset na dapat nilagay natin sa ating puso at isipan. Because in this way, God is going to bless us. Okay? So today, we are going to pray. We're going to ask the Lord. Ito ulit tayo, no? Magsusurrender tayo ulit kay Lord. Alam ko na ang bawat isa sa atin dito, Kristiyano na, tumanggap na tayo kay Jesus. Pero, alam nyo, let the Lord build you up. Let God
change you. Let God mold you. Ibig ko sabihin, let the Lord, ibig ko sabihin, hayaan nyo si Lord na humubog sa bawat isa sa atin. Yung problemang yan, gusto ko muna isipin yung pinakamalaking yung problemang yan. Yung problemang yan ang huhubog sa'yo. Kaya ngayon, hihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Amen. Pero yung paghingi natin ng tulong, hindi lang to one time. We are going to come to the Lord, fast and pray until we receive. Amen? Are you ready? Let's all stand in the presence of God. Sabihin natin ito sa Panginoon. Hallelujah.